Yung bitiw na salita ng bata dito sa video na sinasabing ginawa namin ng krimen dahil alam namin hindi kami mapaparusahan ay maling impormasyon. Hindi tama na hindi sila mapaparusahan. At yung mga edad 16, 15, oo, menor de edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment. At ang katunayan niyan, yung magwad killings, dahil sila ay menor de edad nung naganap, pero sila ay 16 at 17, sila ay nilitis bilang mga nasa hustong gulang at sila ay nakakulong ngayon. In other words, hindi tama yung sinasabi na dahil menor de edad, hindi pwedeng parusahan. Dahil yung dalawang involved sa magwad killings, pinarusahan. Nakakulong ngayon. Sa ating kasalukuyang batas po, ang mga 15 anyos pababa ay exempted sa kriminal na pananagutan at sasailalim sa mga intervention program ng pamahalaan. Samantalang may edad na higit sa 15 taon gulang, ngunit hindi lalampas ng 18 taong gulang, ay hindi rin pananagutin. Maliban na lamang kung siya ay kumilos ng may sapat na pag-unawa o discernment. Batid ko din po na naglabas na ang ating kataas-taasang hukuman ng mga panuntunan sa pagdetermina kung ang child in conflict with the law ay umakto ng may discernment. Ayon po sa Supreme Court, ang discernment ay tumutukoy sa kakayahan ng isang bata sa oras ng pagkakasala na maunawaan ang pagkakaiba ng tama at mali. Kasama rin dito ang kakayahan ng minor de edad na malaman ang kahinatnan ng pagkakasala. Nakasaad din po sa Juvenile Justice and Welfare Act ang mga batang may edad higit sa 12 hanggang 15 taong gulang na mapatunayang nagsagawa ng mga seryosong paglabag sa batas ay ituturing lamang na neglected child at ipapasok sa pasilidad ng Intensive Juvenile Intervention and Support Center o tinatawag na Bahay Pag-asa. Ginoong Tagapangulo, saganang akin lamang po naman, baka po napapanahon na upang